El Filibusterismo, buod ng Kabanata 14, sa bahay ng mga mag-aaral. Malaki ang bahay ni Makaraig at may 2 palapag na tinitirhan ng mga binatang mag-aaral. Magkakaiba ang kanilang ginagawa at iba-iba rin ang kanilang ugali. May isang pangkat na naglalaro ng baston at minsan ay natatamaan ang isang inchik. Humihinto lamang sila kapag nakikita nilang galit na ang inchik. Ginamit ni Sandoval ang pagpupulong upang ipakita ang galing niya sa pagsasalita. Ibinahagi niya sa mga mag-aaral ang tungkol sa pinag-uusapang akademya. Habang wala pa si Makaraig, nagpalitan ng opinyon ang mga mag-aaral tungkol sa magiging resulta ng kanilang panukala. Inisip ng ilan na baka manaig sa usapan sina Padre Irene at Padre Sibila. Masaya sina Isagani at Sandoval, ngunit si Pecson ay nag-aalala at iniisip na baka sila mapahamak. Nagalit si Sandoval sa sinabi ni Pecson at iginiit niyang may sariling pasya ang Kapitan General. Sumagot si Pecson at sinabing madalas ipaubaya ng general sa mga praile ang ganitong desisyon. Hindi pumayag si Sandoval at sinabi niyang walang sapat na patunay ang mga paratang ni Pecson. Itinuloy ni Sandoval ang talumpati at sinabing dapat magpasalamat ang mga Pilipino sa mga Kastila. Ipinahayag niyang pantay ang Kastila at Pilipino at nagtipon sila para sa tagumpay ng Akademya ng Wikang Kastila. Sa tuwa, niyakap niya si Isagani at ginaya siya ng iba pang mag-aaral. Hindi pumayag si Pecson sa sinabi ni Sandoval at iginiit niyang siya ay Kastila at hindi Indio. Magsasalita sana si Sandoval ngunit napigil siya ng malakas na sigawan ng mga mag-aaral. Si Makaraig ay isang mayamang mag-aaral ng abogasya at namumuno sa panukala ng Akademya ng Wikang Kastila. Inanyayahan siya ni Isagani, Pecson, Pelaez at Sandoval upang pag-usapan ang kanilang mga plano. Ikinuwento ni Makaraig na nakipagkita siya kay Padre Irene noong umaga. Sinabi niyang ipinagtanggol ni Padre Irene ang kanilang hangarin sa Los Baños laban kina Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, sa General at kay Simon. Sinabi ni Pelaez na si Simon ang magiging hadlang at siya lamang ang yayaman sa kanilang gagawin. Pinatigil siya ni Isagani at sinabing humingi na lamang sila ng pahintulot kay Don Custodio. Dagdag niya, tiyak ang panalo dahil ang Kapitan General ay walang kinikilingan. Nag-isip ang mga mag-aaral kung paano nila mapapapayag si Don Custodio. Sandaling tumigil si Makaraig at tinanong kung paano nila siya mapapakiling. Sinabi niyang 2 paraan ang itinuro ni Padre Irene, ang inchik na si Quiroga at isang mahalagang handog. Biglang sumigaw si Pecson at sinabi niyang si Pepay ang maaaring lapitan. Hindi pumayag si Isagani at sinabing sapat na ang ginawa ni Padre Irene. Dagdag niya, mas mabuting maghanap pa sila ng ibang paraan. May isang mag-aaral na nagtanong kung bakit hindi nila lapitan si Ginoong Pasta. Sinabi niyang si Ginoong Pasta ang taong pinagtatanungan ni na Don Custodio kapag may pasya na kailangang gawin.